I-share nyo lamang ito kung kayo po ay gusto nyo pong may makaalam na iba. Kung ayaw nyo naman po i-share, okay lamang po. Pero pag-uusapan po natin itong peace talks. Alam nyo naman po, no, ang tagal-tagal nitong usapin peace talks na to. Alam nyo naman po, yung tatay ni Bongbong, okay, si Marcos Sr., siya talaga yung unang siya talaga, di ba, nung panahon niya talaga, all-out war yan laban sa CPP-NPA. Okay. So, ngayon, nung nawala yung tatay niya, di ba, nawala sila, lumakas ang Communist Party of the Philippines, NPA, nung panahon ni Cory. Kasi nga itong si Cory, gusto niya mag-extend ng peace emerald barurot dito sa Communist Party of the Philippines, okay? So ayan, lumakas. Tapos, ilang beses na yan, usaping peace talks, no? Tanong ni Maria, ano na nangyari ni PBM? Papayagan ba niya yan? Well, it looks like it, di ba? Nagkita na sila dun sa Norway. Meron daw negotiation for exploratory talk daw, sabi ni DND Secretary Gibo Teodoro. So, ngayon, titingnan natin kung does it make any sense, okay? Does it make any sense itong eksenang peace talk na ito, okay? Alright, so, kung alam niyo naman po, ganito, papaliwanag ko sa inyo, okay? Kasi, nung nakatira pa ako sa Netherlands, this was on April 5, 2017, meron dong ginanap na peace talks. Okay, panahon to ni Pangulong Duterte. Nakatira pa ako sa Netherlands. Sa The Hague pa ako nakatira to. Saan ba tong lugar na to? Sa Noordwijk. Hello everyone. Tama ba? Noordwijk ba? Ito po si Sasso Lagam Sasso at from the Netherlands. Nandito po ako ngayon sa Noordwijk. Nasa Noordwijk. Okay. So, nagkaroon sila ng session sa Noordwijk. And ako po ay inimbitahan noon ni Doresa, ng opisina ni Doresa, para umattend ng peace talks. Okay. So, nandun, normal peace talks, nandyan, nandun si Joma Sison, nandun yung puwersa ng gobyerno sa Noordwijk, Netherlands. April 2017 pa to. Siyempre, tinanong ko yung tao ni Doresa. No, sabi ko, ASEC ata yun eh. ASEC o USEC ni Doresa. Tinanong ko siya. Sigurado ba kayo dito? Sabi ko ganyan. Sigurado ba kayo dito sa chika nyo to? Ganyan. Anong mangyayari kung hindi tumupad itong Communist Party of the Philippines at NPA? Ngayon, sabi sa akin ng USEC at ASEC ni Doresa, this was on April 5, 2017. Kapag hindi sila nag-disarm, kasi ang condition nun is complete disarmament, no? Titigilan na nila, complete disarmament. Is, i-declare na, de-declare ni Digong na terrorist organization ang Communist Party of the Philippines. At pag-aarestuhin yung mga nandun. Sino yung mga nandun? Bibigyan ko lang kayo ng mga nandoon sa Noordwijk, Netherlands when I was invited to attend the peace talks. Nandoon yung mag-asawang Chamson. Okay, nandoon sila. They are a high-ranking commander ng New People's Army. Okay, of course, officer ng Communist Party of the Philippines. So, ganon ang condition. Okay? Pag hindi nyo tinigil yan, i-declare na terrorist organization, ang Communist Party of the Philippines, NPA. At tutuloy, pupulbusin sila ni Digong. Okay. Kasi may mga concessions na nun si Digong eh. Ano yung mga concessions niya? Wala pang peace talks. Pagkaupo ni Digong, sinabihan niya na ito, pagkapanalo ni Digong, sinabihan niya itong Communist Party of the Philippines, NPA, na magbigay kayo ng recommendation para sa cabinet. Bibigyan niya ang Communist Party of the Philippines, NPA, ng mga pwesto sa gobyerno. Okay, cabinet portfolios. Alam niyong lahat yan, no? Let's not forget history.
So ngayon, si Joma and the NDF, the political arm ng Communist Party of the Philippines, nagbigay sila ng recommendations. Sino? DSWD, si Tagiwalo. Sa Department of Agrarian Reform, DAR, si Mariano. Diba? Tapos may sa Department of DENR, Department of Environment, si Lopez. Okay? Tapos, may mga ano sila, may mga nirecommend sila, and true enough, pinupad iyon ni Digong sa CPP-NPA. Okay, may mga USEC pa, may mga ASEC. Si Lisa Masa na-appoint na National Poverty Anti-Commission. So, yun yung mga nasa cabinet level. Meron pang mga USEC, ASEC. Totoo yan, USEC, ASEC. Ang gusto lang ni Digong noon ay itigil na ng Communist Party of the Philippines ang kanilang armadong pakikibaka. Kasi binigyan ka na pinaupo ka na sa gobyerno. Pinaupo na kayo sa gobyerno ni Digong. Anong nangyari? Hindi nila ito tinupad. So, walang choice si Digong. Actually, ayaw ng militar yung ginawa ni Digong noon. Kasi nga, gusto talaga ng militar noon. To be honest with you, at alam ko to kasi pinapunta ako ni Dorenzo nun sa peace talk sa Netherlands. Ayaw ng militar, pero may political will kasi si Digong at may tiwala sa kanya yung mga militar kasi ngayon ginawa niya sa Davao na naayos ni Digong yung Davao with his arrangements with the Communist Party of the Philippines at NPA. So kaya nga naging peaceful yan Davao. Dati ang Davao ang tawag dyan ay Nicaragdao, no? Nicaragdao. I-search nyo yan kung bakit Nicaragdao ang tawag dati sa Davao nung panahon ni Cory. Nalinis yan ni Digong. Hindi tumupad sa usapan ang Communist Party of the Philippines, NPA. Tinuloy pa rin nila. So walang choice si Digong, no? Kundi ituloy ang laban. And true enough, tinodo ni Digong. Tinodo niya, tinayo niya yung NTF-ELCAC, nagkaroon ng todong digmaan, etc. laban sa CPP-NPA. Ang daming, in short, nagkaroon ng strategic victory ang military laban sa Communist Party of the Philippines, NPA. So, nung naupo ito si Bongbong bilang presidente, ang Communist Party of the Philippines, NPA, wala na yan. They lost militarily. Okay? They lost militarily. Okay. Wala na nga sila. Marami, di ba, ang daming nagsukuan na dating NPA. Paubos na yan sila. They are paralyzed. Okay? They are paralyzed. Ngayon, gusto nilang mag-open ng peace talks. Mali ito. Mali. Ang dapat, kasi ganito sa gera, no? Yung Communist Party of the Philippines, gusto nila ng armadong pakikibaka para ma-realize ang kanilang ideal. So the military, okay, sworn to protect the government, the form of the government, nakipaglaban sa kayo, nakipaggera. Gera kayo. Talo ka So bakit ka magdidemand sa gobyerno ng terms? Ikaw ang talo. So, the thing is, the Communist Party of the Philippines, the NPA, hindi nila matanggap na talo sila. Ngayon, bakit mo sila bibigyan ng puwang na ihihele-hele mo sila na para silang naka-stalemate sa military natin? That is incorrect. Okay? Mali. Okay? Kung ikaw, ang battle nyo na ay military conflict, armed conflict, at nanalo na yung, alam mo panalo yung kalaban, you surrender. Diba? Either you surrender, or you continue to die. No? Maubos na talaga kayo dyan. No? Pulbusin talaga kayo. Military conflict yan. What do you expect in a military conflict? Talo na yung si CPP-NPA. They should already accept the fact that they lost militarily. Diba?